So guys, magbigay lang po tayo ng reaction dito sa video po ni General Macanas, no? Patungkol ito kay Trillanes. Sabi niya dito, ex-Senator Trillanes, desperado umamin, mahihirapan sila talunin versus BP Sara sa 2028 mga kababayan. So talagang mahihirapan sila mga kababayan. At sa balibalita pa mga kababayan, mukhang pupunta daw sa US itong si Trillanes mga kababayan kung sakaling matalo yung mga kaalyado niya sa 2028. Hala, mukhang magtatago mga kababayan. So panoorin natin ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Trillanes, aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng 2026 na ang huling pagkakataon upang aniyay papanagutin ang pamilya Duterte. Babala niyang kung mabibigo ito, lalo lamang titibay ang kanilang puwersang pampolitika patungo sa 2028 elections. Sa isang panayam, diretsang sinabi ni Trillanes na make or break ang 2026. Aniya, kapag hindi umusad ang pananagutan ngayon, magiging mas mahirap pang pigilan ang paglakas ng Duterte camp sa mga susunod na taon. Sabi niya, itong 2026, make or break na ito. Hindi mapanagot yung mga Duterte ngayong 2026, ay palakas na yan. Sila ng palakas in the lead up to 2028 election. Wow! So, salamat naman sa agree ako dito. Assessment ni ex-Senator Trillanes. Mas magaling pa itong political analyst kaysa yung sino ito? Si Ronald Llamas. Ang sinasabi ni Llamas, kailangan daw magkaisa lahat ang mga anti-Duterte forces para magkaroon sila ng tsansa na talunin si BP Sara. Tingin ko, suntok sa buwan yung pag-isahin mo lang ang kandidato ng Marcos Camp, kandidato ng Kakamping, kandidato ng mga makakaliwa, pag-isahin mo lang, suntok sa buwan yun. Imposibleng magkaisa sila na mag-put up ng single candidate na bali ba ang labanan sa 2028 is one-on-one. Malayo yun. Kasi, example, Risa Hontiveros, gustong-gustong maging presidente yan eh. Ang Marcos Camp, naghahanda na sila ng kandidato nila sa katauhan ni Secretary Junvic Rimulya. So paano mo pag-isahin Si niya? Junvic. Sino ngayon and ang mga kakamping, maraming mga kakamping na mga matitino, lalo na yung mga supporters ni former Vice President Leni Robredo. Hindi yan makikipag-unite sa Marcos Camp kasi nga kakamping, mga dilawan yan, mga mortal din nilang kalaban. Ngayon, hindi nila masyadong tinitira si Pangulong Marcos Jr., lalo na yung Marcos resign, kasi nga takot sila na maging presidente si BP Sara. Tahimik dyan yung Marcos resign, walang panawagan. Kaya lang pagdating sa 2028 at mag-put up sila ng single candidate na lalaban kay BP Sara, malabo. Okay, so ito ngayon, itong impeachment na isasampa nila
by next month. Dahil tapos na yung deadline ng anong tawag yun, 1-year bar rule ng Supreme Court. Ayan. Ay, excuse me. Kanya-kanyang sampanayan ng impeachment complaint. Dalawang grupo na ang nagpahayag ng kahandaan na magsampa. Ayan, puros mga makakaliwa, Makabayan Black at saka Akbayan. Nag-uunahan palagi yan. Kahit nung last year, kailan ba yun? 2024 pa pala. Yung pinakaunang nagsampa ng kaso, Akbayan eh. Hindi nagpatalo ang Makabayan Black. Nagsampa rin. Kaya the same pattern ang mangyari ngayong February. Sigurado yung dalawang makakaliwa pagsasampa. Kaya sabi nga ni former Associate Justice Antonio Carpio, good luck na lang sa kanila kasi napaka-stricto daw ngayon ang requirements ng Supreme Court sa pagsampa ng impeachment complaint. Hindi na nila pwedeng gawin yung ginawa nila noong February of last year, yung isang araw lang na isampa, nayakyat na sa Senado. Ngayon hindi na. Dahil matindi na ang guidelines ng Supreme Court para hindi na maulit na makialam pa ang Supreme Court sa impeachment. Yung na-declare na unconstitutional yung ano. So, good luck. Makakapanood na ba tayo ng bloodbath? Sana nga. I believe ang mga kongresista mas maingat na ngayon sa pagperma-perma sa impeachment complaint kasi noong February 5 last year napabilis dahil may pundo. Okay. May pundong incentive. I don't know ngayon kung meron ba. Baka ang mga ibang kongresista, baka dyan pa lang sa Committee on Justice magtatalunan na dyan kasi malapit na ang 2028 eh. Sabi nga ni Ronald Llamas, nakikita niya na malabong uusad ang impeachment case laban kay BP Sara ngayon dahil malapit ng eleksyon. Napakababa na ang trust and performance rating ng Pangulo, samantala si BP pataas ng pataas. At yun na nga yung requirements ng Supreme Court na mahirap kailangang sundin nila para uusad ang kanilang impeachment complaint. So good luck po Senator Trillanes. Maalala ko tuloy yung kanyang pahayag na kung matalo, sabi niya kasi ang kandidato niya si Risa Ontiveros. Kung matalo daw si Risa Ontiveros sa 2028, aalis siya sa Pilipinas at manirahan na lang sa Amerika. So good luck po ex-Senator Trillanes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Mga kababayan, so ano masasabi nyo dito na kapag matalo si Senator Risa Ontiveros kung tatakbo sa 2028 ay doon na lang daw maninirahan si Trillanes sa Amerika dahil sigurado hahabulin siya ng gobyerno ni BP Sara Duterte kung sakaling si BP Sara Duterte ang mananalo sa 2028 na pagka-presidente ng Pilipinas. Iyayariin talaga siya kaya magtago na siya lalo na sa ginawa niya kay former President Duterte. Pinagtulungan talaga nila mga kababayan. Yun yung grabe talagang galit ng tao talagang sobra mga kababayan. So ano mo masasabi nyo dito mga kababayan sa mangyayari sa 2028? Sino kaya yung mga maglalaban-laban? Sabi ni General Macanas, si John Vic Rimulya daw ang magiging pambato ng gobyerno ni BBM. Wala na bang iba? Bakit si John Vic? So pangalawa naman sa mga pinklawan is baka itong si Risa mga kababayan. Siyempre sa Duterte walang iba kundi si BP Sara Duterte. Nagpahayag na rin siya na tatakbo siya ng pagkapangulo sa 2028 mga kababayan.
So kayo, ano sa palagay niyo, sino pa yung mga tatakbo? At ano yung pahayag niyo dito sa sinabi ni General Macanas? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok diyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.